Mga kapuso, isa na namang umaga na puno ng modern day bayanihan ang hatid namin sa inyo today. Good morning, Manoy! Good morning, Jelly. Good morning, mga kapuso. Panibagong linggo, panibagong misyon ng pagtulong para sa ating mga kababayan. Tama ka dyan, Manoy. Maliban sa mga bagong misyon, may bago din tayong makakasama today. Si Miss Andrea Torres na Kapuso Star ay kasama natin. Good morning, Andrea, and welcome aboard. Alam mo, ano naman yung mga hamon sa buhay ng ating mga kababayan ang ibabahagi mo ngayon? Manoy at Jelly, salamat for having me. At para sa aking unang misyon, dumayo tayo dito sa Bawan, Batangas at kinilala ko ang ilan sa mga batang may problema sa paningin o tinatawag nating visually impaired. Aalamin natin dito ang mga hamon na hinaharap nila sa buhay at kung paano ba natin sila maaaring tulungan. Salamat, Andrea, at good luck! Jelly, kumusta na yung misyon ni Andrea? Ayan, alamin na natin mismo kay Andrea sa Batangas pa. Andrea! Magandang araw mga kapuso. Ngayong linggo, dayuhin natin ang Bawan, Batangas. Ang ating pakay, kilalanin ng mga batang sa kabila ng kanilang kapansanan ay patuloy pa rin pong nangangarap ng isang magandang bukas. Ang Batangas ay ang second richest province in the Philippines. Popular na tourist destination dahil na rin sa magagandang beaches. At proud sa kanilang 96% literacy rate. Sa kabila nito, may ilang napag-iiwanan sa kanila, ang mga kabataang visually impaired. Sa Pilipinas, milyon-milyon nating mga kababayan ang visually impaired o may problema sa paningin. Pinakamarami sa kanila, nasa mahigit 1 milyon, ay yung may mga katarata. Ang iba naman ay glaucoma at yung mga nagkakomplikasyon dahil sa diabetes. Kaya isa sa mga health concerns sa ating bansa ang visual impairment. Kadalasan, hindi sila nakakapag-aral dahil sa kakulangan ng eskwelahan at mga kagamitan na tutugon sa kanilang special needs. Hi, Mami Lota. Ako po si Andrea. Pwede ko po ba tanungin kung pang ilang anak niyo po si Baste? Siya yung first. Ilang taon po siya nung nalaman ninyo na meron siyang cancer? Si Baste ay 2 years old when we first found out na may cancer siya. Rare po tong cancer na nakuha po niya, Rare no? po siya. Actually, mga bata talaga ang tinatamaan lang ng cancer na yun. Ano po yung mga signs, Mami, na papunta sa inyo sa doktor, sa ospital, para tanungin kung meron bang condition yung anak ninyo? Yung mga friends namin napapansin, parang lazy eye siya. Mm. So, kami right then and there, after the holidays, kina-check agad namin on the first check-up. Direkta sinabi sa amin ng doktor na both his eyes needs to be removed kasi full of tumors na. Wala nang nakikita si Baste. But as parents, hindi kami naniniwala. The doctor advised us na medyo urgent yung situation. Kailangan na i-remove yung isang eye immediately. Nag-okay naman kasi yung tumor, mawawala, babalik, mawawala, babalik. We have to make a decision to remove also the other eye. Mami, ano po yung mga fears ninyo para kay Baste? Paano siya lalaki in the society? Paano siya magpapunction? Lalo na pag dumating yung time na wala na kami. Tao. So, yun yung mga fears namin. Ano po yung mga ginagawa nyo ngayon na hindi nyo ginagawa before para mas matulungan si Baste? Our friend referred us here sa center. Nakita namin yung development niya na, kaya pala to ng anak ko, hindi namin alam. Actually, kami nga, hindi namin inisip na pwede pala makapag-aral si Baste. Grade 1 na po siya ngayon, no? Mag-grade 1 na siya, teacher. Hindi kami makapaniwala. Parang sobrang saya namin. Talaga ba? Kasi milestone for him. Kasi nga, we were not really expecting anything. Sa Deaf and Blind Foundation of the Philippines, maraming salamat po for your advocacy to help children with special abilities. Ang message po namin is sana mag-expand pa kayo ng marami para maraming matulungan pa sa mga program na ginagawa.
Hindi naman lahat ng visually impaired ay hindi na nabibigyan ng oportunidad matutong mabuhay ng normal. May iba na hindi na naging hadlang ang kawalan ng paningin para matuto ng motor and life skills. Ang iba naging achievers pa. Nagagawa nila ang mga bagay na sinasabing hindi nila kayang gawin. Pero kahit nakapag-aral sila, hindi pa rin sigurado ang kanilang kinabukasan. Lalo pat hanggang ngayon, biktima pa rin sila ng diskriminasyon. Mami Hasmin, so ako po si Andrea. I heard na ever since talaga parang number 1 sa puso ninyo maging nanay. Talagang gustong-gusto niyo raw magkaroon ng maraming anak. Opo. Ano ang kwento nito, Mami? Hindi, kasi yung husband ko po is only child. So, pang ilan po si Gadiel sa mga anak niyo? Pang-apat po. Siya po ang bunso. Yes po, bunso namin. At ngayon po, ilang taon na po siya? 12. Paano niyo nalaman na meron siyang problema sa eyesight? Ano yung mga naging struggles niyo din? Bali po, kasi nga premature baby siya. 1 month, nung mailabas namin siya ng hospital, diniretso namin siya sa opta para ma-check ang mata niya. Nung ma-check nga ng opta, nakita niya na dumurugo Dumudugo po yung mata. ang mata ni Gadiel. Nagputukan yung mga ugat. Then, tinurukan yung mata niya. Tumuloy pa rin yung pagdurugo ng mata niya. So, ini-negative na kami ng doktor. Bilang magulang po, Mami, parang tinanggap niyo po ba agad yun? No. Nag-try pa po kayo ulit sa Yes. iba pa pong doctors, Doctors, sa hospital? kahit faith healer, may hope. Nag-hope pa rin kami na okay siya eh. Kasi humihiling kami kahit isa lang. Pero, yun nga, hindi rin niya ipinagkaloob sa akin. So, paano niyo po, Mami, nahanap tong Deaf and Blind Foundation Philippines? May nag-refer po sa akin, sabi sa akin eh, Tita, try niyo po si Gadiel dun sa DepEd kasi mas ano sila sa blind. And then, ano naman po yung mga improvements since nasama po siya sa foundation? Naku, napakalaki na po ng improvement ni Gadiel. In terms of tantrums po ba, nag-lessen Yes po? po. Super po, talagang yun po ang pinagpapasalamat ko talaga kasi yung tantrums niya is sa isang buwan mabibilang mo na lang. Yes po, lalo na fine motors, then swimming. I heard parang professional level nga daw mag-swimming. Magaling siya then yung maliit na improvement na nakikita ko sa kanya, napakalaking gaan na para sa akin na super saya ko na. Yun po. Ano po ang message ninyo para sa kanya? Nandito lang ako sa kanya. Ako yung magiging mata at saklay niya. Ako yung sandigan niya. Basta nandito lang ako para kay Gadiel. Mami, saludo po kami sa inyo. Dahil yung effort nyo talaga para sa anak nyo at yung pagmamahal nyo para sa anak nyo, napakalaki. At gusto ko lang sabihin na naniniwala ako na binibigyan tayo ng mga ganitong family members kasi capable tayo ng ganito kalaking pagmamahal. Yes. And I'm so proud of you, Mami. And proud of Gadiel. Thank you. Malaking hamon para sa mga batang visually impaired ang pang-araw-araw na buhay. Kaya malaking adjustment at sakripisyo ang kailangan nilang gawin sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. 2 years na po ako ditong volunteer sa Deaf and Blind. Masaya ako talaga na ginagawa ko yung pag-volunteer sa ganito. Nakita ko yung sarili ko noon kasi nung nag-aral ako sa School for the Blind, so parang nabully ako doon na wala akong kakayanan mag-travel. Minsan nga, na time na nakakatulog na ako doon sa guardhouse, sabi ko, ayaw kong iparana sa ibang blind yung naranasan ko noon. Kaya talagang nagpupursige ako na maituro din to sa kanila. Hindi naman habang buhay na kasama yung magulang mo, may magagabay sa'yo. Yun talagang gusto kong ituro sa kanila na kaya namin, kaya natin.
Napapagaang ang buhay ng mga batang visually impaired dahil sa suporta ng kanilang pamilya at komunidad. Mas naahasa ang kanilang mga talento at kumpiyansa sa sarili dahil sa mga organisasyong gaya ng Deaf and Blind Foundation Philippines. Kasama ko po ngayon ang isa sa mga founder ng Deaf and Blind Foundation Philippines. Miss Pia, magandang araw po. Good morning, Miss Andrea. This is Coach Pia. Kumusta po kayo? Ay, paano po yun? Good morning. Good morning. Yeah. Morning, is Pia, Coach Pia. Naku, alam niyo po, every time na nakakarinig ako na may isang nagsimula ng foundation, palagi po ako naku-curious ko, paano niyo po naisipan na gumawa ng isang Deaf and Blind Foundation? Ano ang napudyok sa inyo? Nag-start po tayo kasi kami po ay mga spectators. So, tapos dahil meron po tayong pagmamahal sa mga bata natin, parang naisip namin, what if mag-come up kaya po tayo, ma'am, na sa isang paraan na or isang organization na matutulungan natin yung mga bata po namin. So sila po yung mga una nating naging beneficiaries ng Deaf and Blind Foundation. Gaano katagal na po yung Deaf and Blind Foundation? Siya magsa 7 years na po tayo, since 2017. Ano pa yung mga usual na nararanasan struggles sa foundation? Number 1 po lagi is yung financial support and kung paano po namin masusustain yung pangangailangan ng organization at foundation. Kaya po kami as mga coaches, kami po ang nag-pledge mismo through our trainings and workshops na kalahati po lagi ng kikitain namin doon, ilalagay po namin sa fund ng organization. Usually po ba, ano po yung age na, baga yung range po ng edad ng mga nandito sa foundation? Yung mga beneficiaries po natin as early as 2. Ano po, Miss Pia, yung pangarap ninyo para sa foundation? Ang target po namin, ang dream po namin sa foundation ay magkaroon tayo ng livelihood extension. Target din po natin, bukod sa, yun nga, magkaroon ng livelihood, maging rehabilitation tayo or mag-home tayo to home yung mga skills po ng differently abled persons natin. Kasi from there, mabibigyan natin sila ng move. Miss Pia, ano na lang po ang message ninyo sa mga PWDs? Ayun, so hindi pa, for the differently abled individuals, nandito kami, kayang-kaya nyo yan, hindi pa huli ang lahat. So kung gusto nyo ma-empowered at maging inspirasyon ng iba, pwede silang maging part ng organization. Mahirap ang buhay ng mga batang visually impaired. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin silang lumalaban at nagpapakatatag para sa magandang kinabukasan. Balik sa inyo, Jelly at Manoy Wilbert. Tayo naman dito sa Simanoy, ang ninong ko ay may munting handog para mabawasan ang bigat ng kanilang pasanin sa buhay. Narito po yun, panoorin natin. Sa ngalan po ng aming programang Si Manoy ang Ninong Ko, nais po namin magpasalamat sa inyo sa inyong paghatid ng inyong natataming kwento. Nakita po namin ang pagsisikap ng Deaf and Blind Foundation Philippines na tulungan ng mga batang to na makamit ang kanilang mga pangarap at magkaroon ng magandang bukas. At ang inyong dedikasyon po, gusto namin syempre din pong tapatan ng pagtulong dahil sobrang po kami na-inspire, sobrang po kami napabilib sa mga efforts ninyo. Kaya eto na po, meron po kami handog na munting regalo para sa inyo. Ready na ba? Yes! Let's go! Wow! Let's get it to open. Can I open it? Wow, Lego! Lego! Big Lego! This is Wow! small leg. Here, oh. You're happy? Are you happy, Kuya? Are Yes you or happy, no? Baste? Are you happy? Yes or no? Yes! Sana po nagustuhan ninyo ang aming mga regalo na sigurado po kami magiging useful po sa inyong pang-araw-araw na gawain. Yes po. At talagang nagugustuhan po ng mga bata ngayon pa lang. So Oo nga. maraming salamat po.
Mag-enjoy sila, panigurado. Happy po kayo, Mami Yes, Lota. yes po. Sobrang happy. At si Baste, sobrang happy din. Oo nga, nauna talaga si Baste. Talagang lahat Talaga. kinuha niya. Yes. Very, very happy din po kami makita sila ng ganito. Excited. Maraming salamat po. Salamat din po. Mami Yasmin, kayo po, kamusta experience ninyo? Thank you po at masayang-masaya po kami at dito sa mga bigay ninyong dala ninyo para sa mga bata at super mag-enjoy po at magagamit ng mga bata po dito po sa amin sa Def. Thank you po. Happy po kami makita ang mga smiley Yes faces po. ng lahat. Salamat din po talaga sa pag-share ninyo. Yes. Coach Marlon, kayo naman po, ano pong nararamdaman ninyo? Sobra po ako, sobra po akong na-excite, sobra po akong saya kasi marami po kaming mga gift na nanggaling po sa inyo. Maraming salamat po talaga sa inyo lahat. Gusto ko rin po magpasalamat sa inyo dahil naka-experience ako ng kakaibang masahe na talagang kayo lang ang nagganon sa akin na bawat detalye talaga ng kamay ko, ramdam na ramdam ko. Thank you, ma'am. Thank you po. Oo. Sana po ay lagi po sana kayong nakasupport sa amin. Of Huwag sana po course. kayo magsawa sa amin. Of course. Thank At you po. napaka-ano nyo po, napaka-humble nyo po kasi kayo ang nagtuturo sa iba pero grabe yung pakikitungo nyo sa akin kanina. Nagulat ako, pro pala kayo eh. Salamat Thank din you po. po. Salamat for sharing your talent. Oh. Coach Pia! Thank you so much po. Thank you so much, Miss Andrea. Thank you so much, Manoy Wilbert. Thank you sa inyong lahat. Maraming salamat po mula sa puso ng bawat isa. Kami pong lahat ay sobrang saya sa binigay niyo po sa aming tulong. Maraming salamat po at God bless sa atin. Mahirap ang buhay. Pero mas mahirap ang buhay para sa mga batang nawalan na ng paningin. Bakas sa kanilang mga mukha ang takot at pangamba para sa kanilang kinabukasan. Hindi man sila sumusuko sa laban ng buhay, kailangan pa rin nila ng masasandalan. Saludo po kami sa inyong katatagan.